pilit pong bumabangon. Unti-unti na po kaming unti-unti lang na bumabangon kasi, until now siyempre hindi pa po kami nakakakuha ng gano'ng karaming isda. Pero tina-try namin yung best namin. Ang isa po sa napatawag ko, ang palatuntunan, ay yung tungkol po sa tinatawag na compensation. No? Totoo po bang hindi pa hindi pa compensated yung mga naapektuhang mangingisda, particular dyan sa inyong lugar, Mayor? Hindi pa po tapos, opo. Kasi 627 pa lang po. Sabi naman po ng IOPC, pauna pa lang po ito and siguro yung susunod po, baka malapit na rin po. Ano ba ang nagiging hadlang? May isang taon na nakalilipas. Ano ho yan? Documentation po ba? O anong mga dahilan? At may mga nabigyang nauna, may mga mahuhuli? Hindi ko po alam pero sabay-sabay naman po nilang inanato in interview. Kaya hindi ko po alam kung anong reason behind that. Pero naghihintay po kami na pulenyo kung ano ang i-advise nila kung kailan ulit. Siyempre, bilang kayo pong ina ng bayan, yung mga dudulugo sa inyo, itong mga mangingisda na apektado, Mayor. Tama po kasi maraming nagagalit. Bakit may nauna? Bakit hindi ka sila kasali? Marami pong nagagalit pero ina-explain ko naman po sa kanila na hintayin. Malay nyo, darating yung oras na i-announce din nila yan. Kasi sabi naman ng IOPC, pauna pa lang. So, hintay-hintay lang tayo kasi pag alam mo naman ang taong bayan, Sir Benji. Ay, tama po. Lahat yan. Magreklamo at magreklamo. Ay, totoo yan. Mayor, magkano halaga po ba ang mga pinag-uusapan dito, lalo na ho dun sa mga nakatanggap? Kaya talagang hindi maiwasang uulanin ho kayo ng mga pagtatanong dyan ng inyong mga kababayang hindi pa nakatanggap. Medyo malaki po kasi yung pinag-uusapan na lang. Halimbawa, yung computation for another 6 months na wala silang trabaho. Yun po yung computation nila. Kaya medyo malaki yung para sa mga fisher folks. Kaya kailangan talaga, kaya hintay na hintay. Yung iba, nalaman na ganito yung nakuha. Kaya maraming nag-aalsa talaga na, bakit kami hindi pa kasali? Ba't kami wala pa doon? May mga legal din po ba kayong move? Teka muna, kami nasisisi dito mga ganun po, ganun. Opo, meron po kami. Siyempre, medyo tumataas ang boses po natin doon sa IOPC. Bakit hindi pa nabibigay yung iba? Kaya lang siyempre dahil nagagalit tayo dahil para sa taong bayan. Tama po, oo. Kasi ang IOPC naman talagang pag sumagot sila, napakamalumanay din. Kaya hindi ka rin talaga po ngayon ang word ho ngayon patience, kalma, Patience, kalma. Kalma lang. Pero minsan hindi ka makalma dahil para sa kanila. Oo nga po, kasi lalo na kung masasabayan pa yan ng mga, alam nyo na mga impormasyon na maaaring magpataas ng tawag doon, ng tensyon, na yung mga kababayan natin na baka mali, di ba dapat na naaayos din. Pero may konsultasyon naman po silang ginawa. O nakikipag-usap naman po yung mga kinatawa ng binabanggit niya. Ano po yun? IOC ba yun? IOPC po, nakikipag-usap naman po sila Miss May. Mabait naman po silang kausap. Ayun, so, pero sa ngayon po, ang ating mga siyempre, dahil nandiyan na ho yan, may intervention din ang ating lokal na pamahalaan, sa tulong ng nasyonal na pamahalaan para makatawid itong ating mga mangingisda, Mayor. Right now po, nag-intervene po yung ating senador at congressman Tulfo. Nagbigay po ng ayuda after ng lifting ko po ng state of calamity. So, namigay po sila. Ngayon po ang ating mga mga mangingisda, magsasaka din po yan. Kasama rin po sa sektor ng agrikultura. Ang inyong pong bayan ang Oriental Mindoro na sa state of calamity dahil po sa El Nino. Kumusta ang inyong bayan, Mayor? Yun nga po, sunod-sunod po kasi after ng oil spill, nagkaroon po ako ng ASF. After ng ASF, El Nino. So medyo mahirap po kasi syempre, hindi natin alam ano ba susunod dito. Parang sana wala naman na. Kasi nakakapagod na rin po.
Kasi pag ikaw yung punong bayan, iisipin mo yung kapakanan nilang lahat. Yung pagkain, saan sila kukuha ng hanap buhay. So lahat po yun iniisip mo kasi pag punong bayan ka. Kaya agad maaari yung IOPC ang napag-anuhan nyo ng tuunan ng pansin na sana may bigay na para yung iba ang makakakuha, pautangin naman yung mga magsasaka. So may mga ganun na kailangan matapos na itong problema namin. Para hindi naman kami every now and then nag-iisip ng paano matutulungan. Wala na po kaming QRF, wala na po kaming calamity fund, kasi naibigay na po natin sa oil spill, naiutang na natin during that time na nangangailangan sila sa ESF. So lahat po kasi problema namin. At Pero Mayor, sana, makabangon po kami sa turismo. Ngayon kasi open na yung aming dagat. So, unti-unting makabangon kami. Magtinda na lang po muna ng barbecue o banana Q. Yung mga na El Nino at na ESF doon sa ating dalampasigan, sa mga taong pupunta. And thankful po kami kayo nandyan. Maririnig na open na kami. So baka sakaling dumami ang turista. Mayor, nabanggit niyo po yung tinatawag na nauubos. Although, sabi niyo nga, nakakapagod din. Pero hindi naman kayo sumusuko, ano ha? Ito, nabanggit niyo po na deplete po ang inyo pong calamity fund. Na deplete po ang ilan po mga sources of funding ho ninyo na magagamit para sa intervention doon sa mga intervention measures na kailangan ninyo para makabangon ng ating mga kababayan. Meron po bang move o halimbawa ang inyo pong tawag ho doon, council o ang inyo pong mga mismo na ho ang pamalang lokal ng POLA, naisip po ba minsan na iasunto ang kumpanya na yun? Ang sa ganyan naman, it's the right thing to do naman na ma-compensate na. Kasi, di ba, yung pong pondo ng bayan na ano po dito naapektuhan na hindi naman nyo kasalanan. In fact, Sir Benji, nirekomenda na ng DOJ na file na talaga ng case itong mga may problema sa kalikasan natin at gawa ng problema. Kaya naghihintay din kami kung ano magiging result nito. Whatever the result is, maghihintay po kami para at least mabayaran ng tama yung ating mga mangingisda at yung ating maayos ang ating dalampasigan. Malinis na ng gusto din talaga. Kasi makakatulong po ito kasi alam naman natin lahat na yung lumubog na barko na ito ay tinakpan lang. So baka sooner or later, baka naman mabutas ulit ito, sumabog na naman. So, abay, kasabi ng nakuha na daw yung langis doon, nahigop na. Hindi pa ho ba? Hindi pa naman po. Tinakpan lang. And ni-report din naman ng Coast Guard na tinakpan yon. And would you imagine, 100,000 liters ito. So makikita mo naman talaga na hindi pa ubos yung laman nito. At just in case na sumabog na naman, yung butas mabutas, yung tangke ay mabutas na naman. Another problem ito. Kaya hanggat maaari, mabayaran na at maging handa na din kami sa susunod. Just in case. Maliban po sa commitment nila, obligasyon ng kumpanya through the insurance, sa provincial government, sa municipal government o sa munisipyo nyo, Mayor, ano po mga figures na diba, sabi niyo na-deplete kanyo yung ang inyo pong pondo. So, ang mga figures po, magkano nga habulin yung danyo sa kumpanya? Ito po kami ng 1 billion na mahigit according sa aming computation. Doon hindi pa na ibibigay ng DENR kung ano ang tamang computation. Pero kami, base doon sa aming nakita at naging problema namin, at doon sa mga tao na nawalan ng trabaho, more than 1 billion yung aming computation dito, Sir Benji. Kasi talagang malaki ang nasira sa ating kalikasan, yung mangrove areas natin, yung ating nawalan ng trabaho, yung ating turismo. So, lahat po ito kasi naapektuhan. Kaya, in-charge namin ito ng ganong kalaki. Ngayon po, yung area ho na doon sa pinaglubugan po nung barko, nung cargo vessel ho na yun,
ano ho doon? Yun ho ba ay pinadadaan sa mga sasakyan? Hindi ho. O diretso lang din ho. Yun po ba ay pwede rin ho bang kayang abutin ho ba rin ho yun ng mga maliliit na di ba, siyempre, sabi nga, diyan sa lugar na yan, lumubog ang yung cargo vessel, pwede bang puntahan yun ng tourism? Hindi ho. Peligroso. Medyo malayo po yun para puntahan ng tourism. Kasi yung pinagkalubugan po, almost, yung barko umuusad na po papunta sa Pola. So, yun po yung sabi ng chinek ng ROV, no? So, hindi naman po siya mapupuntahan dahil medyo malalim. Peligroso. So, opo. Malalim po ito. And talagang bago yun natakpan, medyo matagal pong panahon. At kinailangan pa ng ibang tulong ng ibang bansa. Mayor? Bansa, opo. Nabanggit nyo sa ASF o meron na rahong bakuna na mabibili, sabi ng Department of Agriculture, galing ng Vietnam at saka ng Thailand. Para yung ASF problem mo dyan, ma-resolve ba, Mayor? Siyempre, bibilin din mo yun. Maganda po ito. Magandang pangitain kung meron pong ganon. Kasi kaya lang, too late po. Kasi lahat ng baboy sa Pola ay napatay na po natin. Napatay na. Pinatay na po natin para hindi pa kumalat pa ng gusto. At hindi makapunta sa ibang bayan. Kaya lang, kahit naman natin pinatay, parang nakalat pa rin po sa ibang bayan. Hindi ko nga alam kung anong problema dito sa ESF na ito. Bakit ganun kabilis? Imagine mo, kahit tawid dagat ng barangay namin, na ESF po. So, hindi natin alam ba't ganun. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense File. Hanggang sa muli, maraming salamat po.